Sabay ang 7 kabait. Magandang araw, binibining Saura. Manatingin na kayo para sa ating panalangin ng pagmumuhan ni Binibining Gwen. Bago mag-siyok class, maaari bang pakipulot ang mga kalagay na nakikita at pakiayos ang inyong mga upuan. Bago tayo magsimula, Gwen, mayroon bang mag-iba sa ating klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Galing! Ngayon naman, bago tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakay ngayong araw, tayo muna ay magbabalik-aral. Sino nakakalala sa inyo ng paksang tinalakay natin kapon? Susana? Ma'am, ang pinag-usapan ko lagi ng mga tao noon ay lumabigot. Ang lipat-lipat sila ng perahan at maaari sila pangalaso at pagtitipon ng pagkain. Tama! Ano naman ang natutunan nyo tungkol sa kanilang mga kagamitan? Charis? Ma'am, gumamit po sila ng mga kasambabang katulad ng malasal at mga gamit tulad ng mga kahulugan ng halit. Mahusay! Pinatunayan niya lamang sa ating class na talagang kayo ay nakinig sa ating paksang sinanakay kahapon. Ngayon naman ay may inihanda akong aktibidad na konektado sa ating paksang tatalakay ngayong araw. Ito ay pinamagatan ko Buuin Moho Level. Pakibasa ang manuto, class. Hahalin ko kayo sa dalawa na grupo na kung saan ay may ibibigay akong 4 na tanong na ang sagot ay gulo-gulong salita na inyong bukuin na makikita nyo sa pisara. Ngayon naman ay may hawak ako dito na mga numero na parang masagatan nyo ang mga gulong-gulong salita ng sara. Kayo ngayon ay ating ko na sa dalawang grupo. So, ang unang grupo at pangalawang grupo. Para sa grupo ay magkakaroon ng representante para isulat ang napag-usapan yung sagot sa harapan. Ngayon naman ay kung sino ang mauunang grupo ay siya magkakaroon ng galing harap. Maliwanag ba, class? Oo. Ngayon para na kayo magsimula. Magaling, class! Lahat ng sagot nyo ay tama. Ngunit ang nauna sa ating aktibidad ngayong araw ay ang pangalawang grupo. Ito ang iyong ganyan pala. Sa mga hindi naman natalong grupo ay huwag kayong matalala dahil meron pa rin kayong ganyan pala. Dahil nakita ko naman na kayo talaga ay interesado sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Base sa inyong ginawang aktibidad kanina, class, may idea ba kayo kung saan patungkulan ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Well, tama! Sino pa ang may idea tungkol dito? Charis? Konektado ko ang bato sa mga ang nagdudula. Tama! Konektado ito sa mga nayabang mga sinap ng laki. Dahil ang sinabi ng class ay tama. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay pinamagalaan. Evolusyon, kultural at kahulugan ng kabiyasan. Pakibasa nga, class. Evolusyon, kultural at kahulugan ng kabiyasan. Ngayon, kung narinig niyo ang salitang evolusyon, may pumapasok ba sa inyong isip o meron ba kayong ideya kung ano ang salitang evolusyon? Gwen? Ito po ng pagbabago ng isang bagay. Tama! Ang evolusyon class ay ang proseso ng pagbabago. Pag-aaralan natin dito ang pagbabago ng kultura dito sa Asia mula sa pinakaunang kasaysayan hanggang sa
sa pinakaunang kasaysayan natin ngayon. Ngayon naman ay ang proseso ng pagbabago mula sa pamumuhay ng tao hanggang sa pagmamaso at paggamit ng mga sophisticadong kagamitan ay tinatawag na evolusyon kultural. Ang evolusyon kultural class ay may tatlong yugto. Ito ay ang Paleolithico o Paleolithic Age, Neolithico o Neolithic Age at ang panahon ng metal. Pakibasa naman ang pag-usapan natin at pakibasa naman ang unang nating evolusyon kultural na yugto, ang Paleolithico o Paleolithic Age. Sino gusto bumasa? Susana? Ang panahon ay ang siyang pinakamalawak panahon ng kritikal ng pag-unlad ng tao na buhat ang salita sa mga kagagambit na kalbos o matanda at bitos o bato sa panlulog ito. Ang mga sinabi ng tao ay namuhay bilang ng mga naso. Maraming salamat. Nagsimula ang Paleolithic class halos 2 milyon ang nakakaraan. At natapos ng 14,000 BC at 10,000 BC o bago kasalukuyan sa iba't ibang lugar. Ang Paleolithic class ay mayroong pagkailangan pagdating sa paggamit ng kasangkapan. Ang una ay ang paggamit ng hand axe at ang pangalawa naman ay ang paggamit ng elevator. Naintindihan ba ang Paleolithic class? Ngayon naman ay lumako tayo sa ikalawang yugto ng evolusyon, ang Neolithico. Alam niyo po class na tinawag ng Mesolithico ang panahon na sumunod sa panahon ng Paleolithico. At panahon Neolithico naman ang tawag sa pinakahuling panahon ng bato. Sino magbasa? Sino gusto magbasa? Charis. Ang Mesolithico ay naman sa mga salitang Greek na mesos na nangangahulugang gitna at litros o bato, at ang Neolithico naman ay hango ito sa mga salitang Greek na neos o bago at litros bato. Katangian ng panahon ito ang paggamit ng iba't ibang sangkapan. Paglayo ng tao sa mga pamayanan, demonstrasyon ng mga panani at hayop, at pagkakaroon ng mga kaalaman tulad ng pagpapalay at paghahari. Maraming salamat. At meron namang pinakamagang pamamayanan ang natuklasan sa Neolithico sa Asia. Ito ay ang Derek at Natalong tayo. Naintindihan ba ang dalawang yugto ng evolution class, ang Paleolithico at Neolithico? Na kung saan ang Paleolithico ay dito sila nagsimula na umusbong ang mga sinaunang tao at namuhay sila bilang mga maso. At sa Neolithico naman ay dito naman sila natuto na silang mag-alaga at magtanim para mabuhay. Naintindihan ba, class? Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong evolusyong yugto ng kultural. Ito ang panahon nila. Sino gusto bumasa? Pagkatapos ng panahon ni Neolithico ay sumunod ito ng panahon na kung saan ito ay naging sapat sa paggawa ng kanilang mga sandalan. Isnilitin naman ang tawag sa magkuha ng bakal sa uri. Kapag sapat na ang bakal na kanilang nakuha ay dito na nagsisimula ang proseso ng paggawa ng sandal na pagtutok, pagtanaw o pagmugdit. Maraming salamat. Last cover naman ang tawag sa pinakaunang bakal na nahulma dito sa atin. At sa pamamagitan ng pagsasama ng copper at tin, dito naman nabubuo ang bronze. Turuan ba ang ating tinalakay class ang tatlo? Oo, ma'am. Okay, so ano na ulit ang tatlong panahon na nabanggit ko kanina? Panahon Paleolithico po, Neolithico at Metalco. Magaling! Ngayon naman ay tapusin natin ang ating pagtatalakay sa pamamagitan ng pagtatalakay natin kung ano ang kahulugan ng kabilusnan.
Charis. Ma'am, ito po yung panahon na umaasa ang mga tao sa pangangasukan at pagtitipon ng pagkain. Tama. Ang kabiyasan ay yung tono ng pagbabago. Ang kabiyasan class ay isang pag-aaral mula sa Panlilitiko hanggang sa Neolitiko at panahon ng Metal ay isang uri ng kabiyasan na pag-aaralan natin sa pagbuo ng mga ating pinakaunang kabiyasan. Ngayon naman ay sa tingin nyo, nauunawaan nyo ba ang ating paksang tinalakay ngayong araw? Kung gano'n, kung nauunawaan nyo ang ating paksang tatalakay ngayong araw, ako ay may ipapagawa sa inyong aktibidad. Kayo ay gagawa ng poster. Ngunit bago yan, tatanungin ko muna kayo kung ano nga ba ang tatlong panahon na nabanggit ko kanina. When? Anong panlilito po, Neolitiko at Metal po? Magaling. Ano naman ang naiambag ng panahon ng Paleolitiko? Susana? Ito po nagsimula ang paggamit po ng high ice at level swords. Magaling. Ngayon naman, naiambag ng Neolitiko. Ano naman ang naiambag ng Neolitiko class? Gwen? Natutunan na po dito ang pag-aaral ng may pagpapalayo at pagmamahal. Salamat. At ano naman ang naiambag ng panahon ng Metal? Natutunan po dito ang pag-alaga ng hayop, pagpapalayo, at pagkakabi. Magaling. Ngayon class, tatanungin ko kayo bilang isang tao o mamamayan. Gaano kahalaga sa inyo ang tatlong panahon na nabanggit ko kanina? Charis? Mahalaga ang tatlong panahon dahil kung wala ang mga ito, ay wala tayong pag-evolusyon. Paano naman ito nakakatulong sa pang-araw-araw nating gawain? Magbigay na kayo ng mga kagamitan o pamamaraan na kasalukuyan natin ginagawa ngayon. Susana? Pag-aalaga po ng hayop na kasalukuyang ginagawa po natin ngayon at nakakatulong sa atin sa araw-araw. Magaling! Dahil lubos mong nauuwa ng ating paksang tinalakay ngayong araw, kayo ay bibigyan ko ng aktibidad. Kayo ay gagawa ng poster patungkol sa inklusyon kultural at sa konektado nito sa ating pamumuhay ngayon. Dito nyo isusulat ang inyong poster. Maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para matapos ito. Tapos na ba, class? Tapos na ba? Pakipasa ng papel para. Nanunuhan niyo ba ang aking pinalakay, class? Oo, ma'am. Kung gano'n kung talagang nanunuhan niyo ang aking pinalakay, ay may nanda ko pa susulit sa inyo. Ang panalo dito ay, isulat mo ito ay Paleolitiko, Neolitiko, o Metal kung ang pangusap ay nagsasabi kung anong panahon nito. Meron kayo lamang 5 minuto para masagot ang mga katanungan. Maaari na kayo magsimula. Dito din isusulat ang inyong mga aktibidad. Isusulit. Tapos na ba, class? Oo, ma'am. Pakipasa ulit ang inyong mga papel palit. Simula sa likod pa harap. Ngayon, class, dahil talagang nanunuan yung ating pagtatalakayan ngayon, tayo ay matatapos na sa ating tinalakay na inklusyon kultural at mahulugan ng kabiyasan. Para sa ating kasunduan, sa susunod nating talakayan, nais ko na basahin niyo ang susunod nating tatalakayin. At ito ay ang Mesopotamia, page 97 hanggang sa 102. Maraming salamat at paalam, Baikang 7 Mabait. Paalam, Bini-Bini,